Anong nangyari sa umaatake sa simbahan Catholic Church, Universal Church? Anong nangyari sa umaatake sa simbahan Catholic Church, Universal Church, pangkalahatang simbahan? Ang kasaysayan, history. Ang simbahan Katoliko ay itinatag ni Jesucristo noong unang bahagi ng unang siglo, mula sa unang araw ng pag-iral ng simbahan. Catholic Church, Universal Church, pangkalahatang simbahan. Ito ay sinasalakay ng mga naghahangad na sirain ito. Ang mga pag-atake ay nangyari ng halos 2,000 years ago nang walang tigil at nagpatuloy hanggang ngayon. Well, guess what? Ang simbahan itinatag ni Jesucristo ay nasa atin pa rin. Bakit hanggang ngayon ang simbahan Catholic Church, Universal Church, pangkalahatang simbahan ay nasa atin pa rin at patuloy na muusbong at matatag na simbahan? Sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus sa Mateo 16, versikulo 18, "At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." Sinabi po ng ating Panginoong Kristo Jesus na ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Anong ibig sabihin po ng daigdig ng mga patay? Ito po yung hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo Jesus. Wala po silang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya po ang tawag sa kanila ay daigdig ng mga patay, ang paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kahit anong gawin ng mga patay ang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus, wala silang magagawa na pabagsakin ang Catholic Church, Universal Church, pangkalahatang simbahan. Diyos na mismo ang nagsabi, hindi sila magtatagumpay laban sa simbahan Catholic Church, Universal Church, pangkalahatang simbahan. Patuloy na uusbong at magtatagumpay ang tunay at totoo na religion at simbahan na si Kristo Jesus mismo ang nagtatag ang simbahan Catholic Church, Universal Church, pangkalahatang simbahan. Simbahang itinatag ni Jesucristo ay nasa atin pa rin. Ngunit ano ang nangyari sa mga umaatake? Una, ang umaatake sa ating simbahan, Catholic Church, ay ang mga Hudyo, ang hindi tumatanggap kay Kristo. Inakusahan nila na siya ng lahat ng uri ng kasinungalingan at hinimok ang mga Romano na ipako siya sa krus. Inusig nila ang bagong simbahan sa simula pa lang. Basahin ang tungkol sa mga ginawa ni Saul at pag-uusig ng mga Hudyo sa verse ng mga Gawa chapter 7 at 8. Ano ang natanggap ng mga Hudyo para sa kanilang mga aksyon laban sa simbahan? Nakatanggap sila ng halos kabuuang pagkasira. Sinabi ni Jesucristo sa Mateo 24, versikulo 2, "Walang maiiwan dito na isang bato sa ibabaw ng isa pang bato na hindi ibabagsak." Ang tinutukoy niya ay ang templo ng mga Hudyo at Jerusalem. Ang kanyang mga salita ay natupad noong 70 AD nang ganap na winasak ng mga Romano ang Jerusalem at ang templo ng mga Hudyo. Ang lahat ng mga paring Hudyo ay pinatay at iyan ang dahilan kung bakit hindi ka makakatagpo ng mga paring Hudyo ngayon, kundi ang kay rabay. Dahil kailangan ng isang pare upang makagawa ng isang pare. Ang simbahan Katoliko ay hindi nawasak, ngunit ang Judaismo ay halos nasira at ito ay nabago magpakailanman. Ang simbahan Katoliko ay patuloy na lumago. Sumunod ay ang mga Romano. Ipinako nila si Jesucristo sa krus at walang awa na inusig ang mga Kristiyano at sinubukan silang patayin lahat sa loob ng daang-daang taon. At sa pamamagitan ng maraming paganong Romanong emperador, ano ang natanggap ng mga Romano?
para sa kanilang pag-uusig. Isang paganong Romanong emperador na si Constantine ang nag-convert sa Kristyanismo. Kung hindi mo sila kayang labanan, samahan mo sila. Ayon kay Constantine, ang Imperyong Romano ay nagsimula ng habang paghina at nagtapos kay Romulus noong 476 AD. Matapos na halos ganap na wasakin ng mga mananakop mula sa Hilaga, hindi na nakabawi ang imperyo ng Romano. Ang simbahan Katoliko ay hindi nawasak, ngunit ang mga nagtangkang sirain ito, ang imperyo ng Roma, ang simbahan Katoliko ay patuloy na umunlad. Pagkatapos ay dumating ang Islam. Alam nating lahat ang mga kakilakilabot na pag-uusig sa simbahan noong kalagitnaan ng panahon. Naalala natin ang lahat ng mga digmaang krusada na iyon at ang mga pagkatalo ng matatapang na Kristiyanong kabalyero na dinanas sa Islam. Ang Islam ay naririto pa rin hanggang ngayon, ngunit gayon din ang simbahan Katoliko. At ang simbahan ay lumilitaw na mas malakas kaysa dati. Ang mga erehe, mga taong hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo Jesus, ay umaatake sa simbahan mula pa sa simula at sa bawat siglo mula noon. Ang ilan ay lumalabas na may labis na katuwaan at pagkatapos ay namatay. Sino ang nakakaalala sa mga Simonian, Cerentians, Basidian, Valentinian, Marconites, Ebonites, Montanis, Origenists, Arians, Nestorians, Lollards, Photius, at daan-daang iba pa? Initake nilang lahat ang simbahan Katoliko. Ngunit naririto pa rin ang simbahan at wala na silang lahat. Gayunpaman, ang ilan sa mga maling pananampalataya ay patuloy na umuusbong at tulad ng mga Hungyano na nagbabago ng kanilang mga kulay, sila ay nakabalat kayo sa mga bagong pangalan. Ang mga hereses at mga erehe ay palaging makakasama natin sila. Ang iba hinaluan ng trigo at sila ang mga puputulin at itatapon sa apoy na hindi mapapatay, habang ang trigo ay titipunin sa kamalig at maliligtas. Mateo 3 versikulo 12. Pagkatapos ay dumating ang Protestantismo, sinimula ni Martin Luther noong 1521. Kumalat ito sa Europa sa maikling pagkakasunod-sunod at naging sanhi ng 10 milyong mga Katoliko na naging Protestante. Isa itong dagok sa simbahan Katoliko, ngunit pansamantala lamang dahil makalipas ang maikling 10 taon, nakakuha ang simbahan ng 10 milyon mga nag-convert sa gitnang Amerika simula sa himala ng Our Lady of Guadalupe. Ang simbahan ay patuloy na lumago, ngunit ang mga bitak ay agad na nagsimulang magpakita sa maling pananampalataya ng Protestantismo dahil wala silang sentral na otoridad. Nagsimula sila mag-away-away sa isa't isa tungkol sa kung ano ang katotohanan. Hindi nagtagal ay nahati sila sa iba't ibang sekta, mga Lutheran, Baptist, Calvinist, Methodist, Anglicans at iba pa. Ang mga paghihiwalay ay nagpatuloy pa rin hanggang ngayon. Sa pinakahuling bilang, mayroong mahigit 40,000 iba't ibang sekta na hindi Katoliko sa mundo ngayon na tinatawag ang kanilang sarili na Kristiyano. Ang masama pa nito, hinati-hati pa ang mga individual na sekta ang kanilang sarili sa maliliit na piraso. Ang mga Baptist na lamang ay nahahati sa higit na 20 pangunahing mga piraso at higit sa 80 higit pang mga minor de edad. Ang Presbyterianism ay nahati sa mahigit 10 piraso. Ang Lutheranismo ay nahati sa 18 piraso. Maging ang Mormonismo ay nahati na hindi bababa sa 4 na bahagi. Mayroong literal na daang-daang mga simbahang Pentecostal na nag-iisa at marami pa ang
tumatawag sa kanilang sarili na hindi dominasyon. Hindi na kailangan natutunan ng mga Kristiyanong di Katoliko na ang isang bahay na nahati laban sa kanyang sarili ay hindi maaaring tumayo. Mateo 12, versikulo 25. Gayon din ang isang bahay na itinayo sa buhangin at hindi sa bato. Mateo 16, versikulo 18 ay maliligo. Mateo 7, versikulo 21-27. Kaya ano ang ginawa ng Protestant Reformation sa simbahan na itinatag ni Jesucristo? Nagdulot ito ng ilang pangsamantalang pagpurong, ngunit iyon lang. Ang simbahan ay patuloy na lumalago at mas malaki na ngayon kaysa noong sinimula ni Martin Luther ang Protestantismo. Kaya ano ang nakuha ng Protestantismo? Walang iba kundi ang matinding pagkawatak-watak ng katawan ni Kristo. Tiyak na hindi nito naabot ang layunin nitong wasakin ang simbahan Katoliko. Sa katunayan, ang Protestantismo ay nasa malaking suliranin ngayon at walang alinlangan na pupunta sa landas ni Arius at Photius at ng daang-daang iba pang mga erehe sa nakaraan. Ang World Christian Encyclopedia, isang publikasyon ng Protestante. 6. Pagkatapos ay dumating si Adolf Hitler, nangangakong sisirain ang simbahan Katoliko. Nasaan siya at ang kanyang 1,000 taong rich ngayon? Wala na sila. Pero guess what? Ang simbahan Katoliko ay naririto pa rin hanggang ngayon. Hindi natin malilimutan ang komunismo at ang pinsalang ginawa nito sa simbahan sa loob ng 75 taon ng terorismo. Silangang Europa sa likod ng isang bakal na kortina at ang USSR, Ukraine, Lithuania, Poland at isang marka o higit pa sa iba pang mga bansa sa ilalim ng pamatok ng uso. Biglang bumagsak ang imperyo ng Soviet nang walang putok. Ano ang naging sanhi ng biglang pagbagsak ng ikinagulat ng halos lahat? Ito ay ang mahal na Berheng Maria na kumilos sa pamamagitan ng kanyang Vicar of Christ, Pope John Paul II. Nagsimula ang pagbagsak sa Catholic Poland at ang tulong ng ating Polish Pope. Totoong nabubuhay pa rin ang komunismo sa mga bahagi ng mundo, ngunit nasaan ang Unyong Soviet ang pangunahing kalaban? At paano naman ang simbahan Katoliko na sinubukang wasakin ng mga komunismo? Nagbabalik ito sa mga bansang gugutom sa relihiyon. Kaya ngayon, paano mo ipaliliwanag ang kahangahangang kaligtasan ng simbahan na ito na itinatag mismo ni Jesucristo pagkatapos ng tila napakaraming pag-atake mula sa loob at labas at ng maraming magkakaibang pwersa? Ang ilan ay may tusong talino at sa loob ng halos 2,000 years, napakadaling ipaliwanag para sa sino mang nakakaalam at nagmamahal sa banal na kasulatan. Ito ay nabubuhay dahil si Jesucristo mismo ang nagsabi na ito ay sa Mateo 16, versikulo 18, na ang sabi ay, "Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo kung aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng patay walang makakahadlang dito." Mateo 28, versikulo 20 at Juan 14, verse 16 to 17. Anong isa pang institution na nakaligtas ng buo sa loob ng 2,000 years at ginagawa pa rin hanggang ngayon kung ano mismo ang iniutos ni Jesucristo? Anong isa pang institution nakakatiis sa mga lambanog at mga palaso at mga barb, ang mga maling pananampalataya at ang mga erehe, ang mga digmaan at mga subversyon na matagal nang tinitiis ng simbahan Katoliko? Sino ang magpapaliwanag kung paano at bakit ang simbahan Katolika ay nabubuhay ng napakatagal? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang makakalaban natin? Roma 8, versikulo 31. Hindi ko na kailangan ipaliwanag ito sa sinuman dahil iyon ang paliwanag kung pipiliin ng sinuman na maniwala dito o hindi. Ngayon ay tatanungin ko kayo kung lahat ng mga grupong iyon ay
na nakalista dito ay hindi kayang sirain ang simbahan Katoliko. Ano ang iniisip mo na kaya mo ng sinuman kung susubukan mong sirain ang simbahan ng itinatag ni Jesucristo? Makikita mo na ikaw ay lumalaban sa Diyos. Gawa 5 versikulo 38 hanggang 39. Ngunit pagkatapos ang ilang mga taon ay tila hindi kailanman nakuha ang mensahe. Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay, at bawat dila na lumalaban sa iyo sa paghatol ay iyong hatulan. Isaiah 54 verse 17. Gagawin ang lahat ni Satanas para wag ka lang makatanggap ng Holy Communion. Gagamitin niya ang mga relihiyon at huwad ng mga propeta, pati na ang Biblia, ang salita ng Diyos. Gagawin ni Satanas ang lahat. Huwag ka lang makatanggap ng banal na katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sinabi po ng ating Panginoong Kristo Jesus sa Juan 6 versikulo 53, sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Sapagkat ito talaga ay tunay na katawan at dugo, kaluluwa at pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo Jesus." Ang pagtanggap ng banal na komunyon, ang matalik na pagbisita ng Diyos sa kanyang tapat na mga lingkod at tagasunod na mga tao, ang mga kaluluwa nila ay pinakasagrado. Kapag ang mga mananampalataya ay tumatanggap ng banal na komunyon, sila ay malapit na kaisa ng ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Juan 8 versikulo 47. Ang mula sa Diyos ay dumurinig ng mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Juan 8 versikulo 45. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. 2 Pedro 3 verse 17 and 18. Ngayong ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas, sa gayong hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 Amen. God bless everyone. To God be the glory. Amen.